andito pa rin tayo nakikipaglaban sa mga ngagwa. So may umamin para targetin si Vice President Sara at syempre si Atty. Harry Roque. Pag-uusapan natin ang planong pagdukot sa kanya, di ba? Gamit ang Interpol dahil yan ang mainit na chika bumbo ngayon. Pero syempre, unahin muna natin ang ating pakikipaglaban dito sa nakikita nating discrepancy at mga naganap na pandaraya noong nakaraang halalan. So, kanina ay nagkaroon ng press conference ang ating mga palangga na okay, tingnan na natin. Okay, so tingnan natin mga eksena. Okay, so kanina nagkaroon ng press conference ang PDP Laban at syempre ang ating mga may isog, you know. Andyan si Atty. Vic Rodriguez, Atty. Lambino, Jimmy Bondo, sino pa? Yung mga nasa Duterte 10. Okay, wala lang yung tatlong nanalo. Yung 7 na nandoon, I think, kompleto strakado sila doon. So ito na nga, at least nadinig yung ating panawagan. Alam nyo naman, kahapon ay binraking news natin yan na mayroon ng total of 18 million overvotes. Okay? Na ito ay talagang kahina-hinala at ito ay hindi ka panipaniwala based sa even sa mga expert, you know? Pag tinignan mo yung may tumatawag, sino ba ito? Okay? Tignan lang muna natin, baka importante itong tawag na ito. Mukhang, wait lang ha. So nawala yung ating importante actually yung tawag na yon. Pero galing sa ating mga puting ahas, tingnan natin kung anong mga eksena dito. Okay? Tingnan natin kung anong mga eksena sa banga. Bakit ayaw niyang sumagot. Pero share nyo lang muna kasi napaka-importante nito. I hope. Ayun. So, tingnan natin ang mga eksenang kaganapan. My Paris, how are you, darling? Kumusta kayo lahat? Luma na yun. Okay, tingnan natin to. Okay, tingnan natin kung anong mga sasabi natin dito. So mga kababayan, at least nagkaroon ng press conference kanina kung saan ay napag-usapan nga itong isang malaking katanungan, right? Malaking katanungan sa pandaraya, hindi lang sa ngayong halalan, kundi in the past. Alright. Alright. Sige. Tignan natin kung tatawag siya ulit. So 18 million na overvotes. So meaning, 18 million, actually 18.2, no? 18.2. So yung 16 point something million, ay by the way, sana ipapakita ko sa inyo. Kasi tinignan natin dito, ayan mga palangga, yung sa NAMFREL. Alright? Tinignan natin yan sa NAMFREL. Kung papapansin niyo dito ko yan tinignan kahapon, dito sa election results. Ayan, kaduda-duda. I mean, hindi ako techie, pero anong tingin nyo dyan? This site cannot be reached o can't be reached. Pero pag tinignan mo dito, yung verified incident reports, ayan, o kita nyo, yan ay nakikita naman. So ano kaya sa tingin nyo? Yung ibang mga, like itong press release nila, nakikita. So dito kasi sa election results na ito, ayan cannot be reached. I-reload na natin ang bonggang-bongga. Ayaw talaga. So kanina ko pa yung tinitignan, meron ba ditong eksperto dito? Okay, ang aking assessment dyan, pinipigilan tayo ng NAMFREL, yung kanilang website, yung kanilang website para pasukin, di ba? Pasukin yung mundo nila. Para tignan yung data doon sa loob. Kasi doon mo makikita, dyan mo makikita dapat, mga kababayan,
kung ilan na ba yung overvotes. Kasi I think hindi pa naman sila final, hindi pa talaga. Tingnan natin dito ha. News links, dyan ko lang yan chinek kahapon eh. Okay, tignan nga natin itong 2022, I think na the final digital. I don't know, no, hindi, okay. I think hindi yan, ano? So, hindi yan. So, makikita natin parang live yun eh, ang counting, alright? Verified incidents, nakikita natin. Okay, tignan natin ulit dito kung makikita ha. O, province, asan, hindi nga to gumagalaw. Hindi mo makikita ngayon. Sige, tanggalin na lang. Ano sa tingin ninyo? Kahapon, wala akong problema. Kapag kiniklik ko yan, nakikita ko yung number of overvotes. Hindi kaya ito parang may firewall ba tawag dyan? O hinarang nila? O baka dinidistrong car? Hindi natin alam. Pero, it's good thing kasi tayo, ako, si Attorney Glenn Chong at iba pang mga talagang nakatutok dito sa pandaraya at mga discrepancy during the election at kahapon nga, pinag-usapan natin yung 18.2 million overvotes. Ibig sabihin nga, 18 million yung mga Pilipino na hindi marunong bumoto, na sobra yung kanilang nilagay o sinedan na balota, let's say for example, kasi sa senatorial, 16.2 million. Okay, the 2 millions ay para yun sa local votes. Ngayon, kaya nga ang question itong ating mga magigiting na abogado kanina na pinakinggan ko, which is pare-pareho tayo ng punto de vista, na napaka-imposible na magkakaroon ng 18 million total, ha? 18 million na hindi marunong mag-shade o sumobra. Kasi ang ibig sabihin ng overvotes, mahigit sa 12 yung kanyang sinade sa senatorial bets. Then, dun sa 2 million naman, so like mayor, governor, nagkamali siya doon. Siguro 2 million yung nagkamali. Pero let's focus dito sa 16.8 na overvotes sa senatorial. Di ba sabi ko sa inyo, na naginip ako, okay? Na binawasan ng 5 million votes si Attorney Vic Rodriguez. So baka naman yung panaginip ko kapag nabuksan itong pag nabilang ng manual, itong voters receipt na ito, baka sumobra pa sa 5 million yung boto na nakuha ni Attorney Vic. Baka, baka yung mga the rest of the Duterte 10, talagang kung, nakulangan sila ng boto. Ngayon, ang sinasabi ng doon, ng mga abogado, siguro, syempre, I understand yung kanilang testamento o statement doon na they're not there para umapila na nadaya sila or what, at gustong-gusto nilang maupo sa pwesto. No, mali yun. I know they're just being humble, pero narinig ko yung sinasabi ni Jamie Bondoc, ni Lambino, hindi ko masyado abutan yung kay Attorney Vic, pero parang gano'n na din. So, ang punto de vista ko dito, no, dapat mag-i-insist kayo. Okay? Pag ganito kayo ng konti, alam ko humble ka, pag galita ko lang kayo ng konti, dapat i-insist ninyo na kung kayo ang binoto ng 18 million, 16.8 lang tayo, we're talking sa senator lang, no? Ng overvotes na yan, kung kayo ang nagre-represent dyan sa 16.8 million, pasok kayong 12. 10 lang pala. Pasok kayong 10 na Duterte 10. Kasi mayroon ng president, mayroon nang nangyari. Natatandaan ninyo ang binalita natin sa inyo, teka muna, okay? Ang binalita natin sa inyo tungkol kay John Lee, di ba? Naalala ninyo yon na doon sa Butuan, mga kababayan, ay may nangyari na noong May 6, kung saan, ayan, I think, ayan, sa Boljacan. Ipakita nga natin ito sa inyo. Ito ba yon? Okay? Okay. So, may nangyari na okay, stop natin to ng bonggang-bongga. Stop sharing. Para balikan lang natin at hindi tayo nakakalimot, mga kababayan. Okay, here we go. So, share screen natin ito. Although, ayan, Boljacan tayo. Ayan. Naalala nyo yan? May 6 yan nangyari. Okay? May 6 yan nangyari, mga kababayan,
Lakihan lang natin ng konti. Ayan, okay? Diba? Ayan yung tinutugis si John Lee. So yan yung meron yung tinutugis si Dan, hindi ko pa nga nakakausap si John Lee. Ayan, no? Yan yung nangyari sa Butuan na nagkaroon ng testing and sealing. Ayan, May 9 natin yung pinost nung tinutugis si, si pangalan nito. Tinutugis itong si John Lee. Ayan yung ano niya, yung kanyang report. Okay? Okay, wait a minute. Okay, gano'n na lang natin. So itong insidente na ito, ipinaliwanag niya yan noong May 6 na kung saan mga kababayan nagkaroon ng testing and sealing. Ayan, sabi ko nga dyan, matapos ang matapang na pagsisiwalat ni John Lee, Tutor Bulodaco ng umano'y pandaraya sa vote counting machine, vote counting machine or automated counting machine sa precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City noong final testing and sealing nitong Mayo 6. Pinadalan siya ng mga polis ng show cause order at hinanap ngayon ng otoridad kasama si Mayoral Candidate Ching Plaza. Ano ang nangyari uli dyan? Diba? Babalikan natin ang pangyayari. Okay? Ang pangyayari dyan, mga kababayan, bumoto siya, iksiyan na lang natin kasi na-report na natin yan. Bumoto siya nung May 6 testing and sealing at ang binoto niya yung mayor na gusto niya at yung siyam na councilor. So yung lumabas doon sa voters receipt ay mga kandidato ng mga alyansa ng mga bangag. Okay, inulit uli. Ang ginawa ni John Lee ay in-overvote niya. Meaning, yung mayor na nilagay niya, 2. Diba kapag overvotes, ibig sabihin, hindi siya mabibilang sa boto. Kasi overvotes, yan yung definition niyan eh. So, ang nangyari, after bumoto siya, na in-overvote siya, both mayoral candidate ay binoto niya, then siyam na councilors na under kay Ching Plaza, yun din yung sinulat niya, pero second time around, in-overvote siya. Ang lumabas, alyansa pa rin ng mga bangag. So, ito yung nakikita ko na pwedeng mali, pwedeng tama. Hindi kaya, itong 16.2 million na overvotes na ito, mga kababayan, ay nakaprograma na sa makina na kapag nag-Duterte 10, we're talking senators senators, kasi 16.8 million yung overvotes. Pwede kasing possible ito, okay? Posible ito na kapag, kasi nga may nangyari na kapag dating sa senatorial ball at 1 to 10 na alarm na, kumbaga kasi pwede naman diba sabi ko calibrated na yan, pwede nang i-set up yun na kapag nakalagay na Duterte 10, okay, from 1 to 10 ay mga kandidato ni Duterte, tingin-ining, okay, diretso ka ngayon sa magdidiretso ka ngayon sa overvotes. So, ang nakikita natin dito, mga kababayan, dali lang okay, may mga eksena kasi, okay. Ang nakikita natin dito, pwede talagang nakaprogram. Pwede na yung 16 million votes na yon para sa Duterte 10. Nakaprograma na kasi pwede yan, di ba? Pwede nilang i-program talaga yan. Kasi yun ang nangyari kay John Lee. No matter what, kahit anong ginawa niya, i-overvotes niya, botohin niya yung gusto niya, ang lumabas yun pa rin, yung mayor ng alyansa at yung kanilang councilors. So meaning to say, nakaprograma na may mga makina, may certain machines na automated counting machines o voting machines. Mga kababayan, nakaprograma na may mga maari doon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na lugar na dito, let's say sa precinct ganito, precinct 1 to 50 kunyari, ilalagay natin dito na whatever, mag-overvotes man sila, tapos pagdating ng mag-overvotes man sila o kung sino ang botohin nila, automatic, ito ay mapupunta sa sa alyansa. Then may mga partikular na presinto na sige, dito sa presinto na ito, sa 1 million o 16 million na presinto na to, basta pag binoto nila ang Duterte 10, ay automatic na overvotes. Kaya napakahalaga, ito yung paliwanag natin, na bilangin yan at tama naman at I think
mag-appeal or whatever legal remedies ang planong gawin nila Attorney Lambino, Attorney Bondok, Attorney Rodriguez at the rest of the gang na magpa-file sila ng motion, I think sa COMELEC at dito sa Supreme Court, kung ano man ang pwedeng gawin. Ang sabi nila, pag-aaralan nila ang rules nitong COMELEC, titignan nila ang batas. Tapos si Atty. Torion ay nananawagan na mag-open ng investigation in aid of legislation ang mga senador. Tapos nanawagan pa nga sila at si Atty. Vic na sana yung mga na sinuportahan ni Inday Sara at ni Pangulong Duterte, sila yung mag-champion o sila yung manguna, not only the senators but dun sa Congress. And that's good thing. Pero ang tanong, di ba, ito kaya ay sisimula ni Amy Marcos. Tandaan ninyo, si Amy Marcos, itong current na committee na, itong current na 19th Congress na ito, siya ang chairman ng Committee on Electoral Reforms. Alala nyo? Kaya nga kinukulit ko siya. Nasaan na yung mano-manong botohan, mano-mano naman yan, at automated yung transmission. Yan ang nilalaban niya noon na hybrid. So I hope, di ba, na talagang ito imbestigan niya. Pero ang question ko, I hope nandito si Atty. Glenn, ang gusto ko kasing, let's say for example, mapagbigyan, okay, tayo ng, I doubt it, na pagbibigyan tayo ng COMELEC na magkaroon ng manual recount or counting. Ang pinapanawagan nga nitong grupo ng mga abogado, kahit doon na lang sa 16.8 na overvotes. Ang pinag-uusapan nila dito yung senatorial. Pero sana isama na natin yung 2 point something, yung 2 million na overvotes doon sa local. Kasi unfair naman kung meron mga local candidates, I don't know whether ano man ang partido nila, pero talagang dapat mabilang ang boto ninyo. Imagine nyo, total of 18.2 million na overvotes. Si lolo nyo, nag-ika-ika papunta sa presinto. Diba? Sa mga eskwelahan pala. Okay? Papunta sa mga eskwelahan para bumoto. Tapos, madi-disenfranchise lang yung kanilang boto dahil dito sa kapalpakan ng COMELEC. Ang sabi nga nila, pwede bang natitignan nila, kung ito ba ay machine ang may problema kaya nagkaroon ng overvotes o tao talaga ang nagkamali. Teka lang, tingnan natin ito. Okay? Ngayon, mga kababayan, tama yon. Mga kababayan, sa transparency o sa ating, para sa mamamayang Pilipino, hindi ito para lang sa mga kumakandidato. So, ano ba ang may problema? Makina? So, palpak yung Miro. We spend like 40 billion. Sabi nga ni Atty. Glenn, kasi monitored na yung mga eksena dyan, like almost 40 billion. Doon pa lang sa machine, gumastos tayo ng 18 billion. Kayo dyan sa Pilipinas, taxpayers money yan, 18 billion. Kung ganun lang naman na palpak itong makina na ito, mas malala pa nga doon sa Smartmatic. O ito'y sinadya ni Bangag, sinadya ni Lisa Tanas, dahil alam naman natin, sinabi nga ni Atty. Glenn, ang nagbilang ay si Lisa Tanas. Diba? Sila talaga ang mandaraya. So, ang overvotes napunta kay Kiko at Lapid at kay Bam. Well, mga kababayan, baka ang boto ng Duterte napunta sa kanila. Kaya nga napakabuti sana kung mabubuti, kung matitino. Lalo na yung Committee on Electoral Reforms at ang chairman nga dyan, si Mangga. Baka hindi nanalo si Mangga. Diba? Kasi sukang-suka yung tao sa kanya. Sige, kumaching, sukang-suka ang tao sa kanya. So, sa akin lang, ano ba, nasaan, hanggang kailan na lang kayo magsasalita. Pero good thing naman, itong ating mga magigiting na mga abogado, ituloy-tuloy nyo yan, mga sir. Diba? Malay nyo kayo pala nanalo. So, i-insist natin to 18 million. Total of 18.2 million na overvotes. Ganun ba kasyo nga ang mga Pilipino? At ito'y, kahit na saan ka pumunta yata ng panig ng mundo, ito ay napaka-imposible na magkaroon ng overvotes. Kaya nga, Atty. Torion, Atty. Vic, Atty. Lambino, lahat kayong mga abogado, actually, bilib ako. Kasi sayang itong mga abogado na, may alam. Hindi lang basta may alam. May utak. Ito sana yung mga abogado na
dapat na naglilingkod sa atin, di ba? Na meron talagang concern, di ba, sa ating bayan. Kasi nga, ang mga senador, sila yung gumagawa, kongreso, ang bumabalangkas, gumagawa ng mga batas para sa ikabubuti ng bayan. Pero tignan niyo yung mga nanalo, nakaupo lang, si Lapid, si Kiko Matching na, ang tagal na, di ba, dyan. Etong si Bam Aquino, okay, na nag-claim na siya daw ay, ang author nitong tertiary bill na ito. Pero hindi naman. But, I mean, I don't care kung sino ang manalo. Diba? Ang problema lang kasi natin, sino talaga ang nanalo? Sino itong 18 million na mga nag-overvotes? Makikita naman yun sa makikita naman yun sa voters receipt. Ito yung laging sinasabi ni Atty. Glenchong. Kaya nga, wala ka patutunguhan ang bayang Pilipinas kung paulit-ulit na lang. Kung pababayaan ninyo ito, ganito rin ang gagawin nila. Tapos gusto nyo patakbuhin si Inday Sara. Natin pala. Siyempre gusto natin. Para mas secure na manalo ang kandidato natin, whether si Inday Sara o I doubt it sa mga kandidato nila, na mabilang ang tama ang boto, dapat ngayon pa lang bitinin na ng patiwari si George Garcia at paaminin sino ang nag-set up, bakit nagkaroon ng 18.2 overvotes. Bakit napakadami? 18 million ang hindi marunong moboto. Totoo ba talagang nag-overvote sila? O makina ang may diferensya dahil nakaset up na sa makina nila? Imposible, kasi kung titignan mo, mga kababayan, nag-reflect ang boses ng taong bayan, boses ni Pangulo Duterte, boses ni Inday Sara sa OFW. Nag-reflect din sa Mindanao. Nangunguna yung Duterte 10 ito. So saan nanggaling itong 18 million na overvotes? Anong lugar? Yan ang gusto nating malaman. Saang mga lugar itong 18 million overvotes na ito? Right? Tapos ngayon, hindi ko na ngayon subukan nyo nga, tignan nyo yung NAMFREL. Bakit hindi na ngayon ma-access ni Maharlika yung data dyan sa kanilang website? Bakit hindi ko na makita kung ilan ng overvotes? In the past, click lang ako ng click, nakikita ko kung ilan na yung overvotes, ilan na yung mga undervotes, overvotes, di ba? Pero ngayon hindi na natin nakikita. So, mga kababayan, wag nating tututukan to. Ako nagpapasalamat talaga ako dito sa ating mga palangga, sa ating mga kababayan, lalo na nga itong ating mga Duterte 10. I hope talagang sila ay manindigan at huwag nilang tingin. I know they're busy sa buhay nila, pero ito ay mahalaga sa taong bayan. Kasi ang paulit-ulit na lang, wala na talagang mangyayari sa bayan ninyo. Sa bayan ninyong mahal, sa bayang Pilipinas. Okay, substantial amount yung overvotes, kaya dapat i-manual count na yan, sabi ni Selena. Clean nose nila para di marikita ang real score. Can you Google, baka ako lang kami problema sa website ko. Nakikita nyo ba yung mga overvotes and undervotes ngayon sa NAMFREL? Alam nyo, mga kababayan, kitang-kita ninyo na loser na talaga itong bangag na administrasyon. Pero dahil loser sila at mga bangag ang karamihan sa kanila, huling-huli sa mga bunganga nila, recent kahapon dyan sa Pilipinas, di ba itong si Toby Tiangco, yung kanilang campaign manager na yan nila, di ba, ng alyansa ng mga bangag. In-interview siya. Okay? So, pinag-usapan nila yung dun sa ABS-CBN interview niya. Tinanong siya ng reporter, yung patungkol dito sa impeachment nga ni Inday Sara. Mga kababayan, alright, ang sinasabi ni Toby Tiangco ay nag-usap sila na ni tambaluslos ng mga leaders or House Speaker diyan sa House of Groves. So sinabi niya doon na pinag-usapan nila, okay, ang pag-impeach kay Inday Sara. Pero naramdaman nila na nagkaroon daw ng backlash. Okay? At nagkaroon ng backlash dahil sa kanilang pag-tugis o pag-target kay Inday Sara. Okay? Ang sinasabi niya sa kanyang interview, yung tungkol daw sa impeachment,
Okay? Ang siya daw, hindi daw siya sang-ayon. Okay? Hindi daw siya sang-ayon doon sa impeachment na yon. Pero, ang may gusto talaga, ang Congress, ang tambalustos, at mayroong basbas, etong si Bangag. Pinag-usapan nila na naka-apekto sa kanilang mga kandidato, yung kanilang mga local candidates at iba nilang candidates, na hindi na ipanalo dahil sa effect na ginawa nila sa pag-kidnap ng Bangag administration kay Pangulong Duterte. Ang sinasabi dito ni Tiangco, mga kababayan, na yung impeachment ay talagang nagkaroon ng backlash sa kanilang alyansa ng mga Bangag. So pinilit daw ng kanilang mga kasangga nila itong impeachment na to, even na sabi niya, winarningan daw niya na dapat wag gawin kasi magkakaroon ng political implication, which is ayun na nga, di ba? Tignan mo si Wakwak Garcia, natalo sa Cebu, di ba? Tignan mo yung ibang mga kandidato ng mga alyansa, di ba? Mga talunan. So ngayon, mga palangga, inamin mismo ni Tiangco na nagkaroon daw ng conditional release ng mga pondo. Yung mga pumirma para i-impeach si Inday Sara, sinabi niya mismo sa kanyang interview, mga kababayan, na pinangakuan talaga na i-release ang kanilang mga budget para sa kanilang mga distrito. Kaya sila ay napilitan ngayon na pumirma dyan sa impeachment na yan, kahit hindi man sila, hindi talaga sila siguro anti-Duterte, kaya lang mga walang paninindigan. Ngayon, nung nagpirma sila ng impeachment, mga palangga, ay hinihingi nitong ibang mga kongresista na pumirma itong pinag-usapan na i-release yung kanilang, pondo, ay hindi rin sila nabigyan, yung iba lang. Okay? Yung iba lang. Kaya nga sabi dito sa kanyang interview, ang parang buod ng kanyang interview, ay talagang nagkaroon ng impact, negative impact, backlash, na hindi nila na-anticipate etong ginawa nilang panggipit, pang-target kay Inday Sara. Diba? Kasi nga, gusto nilang, ngayon pa lang, gusto ni Tambalusdo, syempre, talagang gurgurin na ang Vice President, ang mga Duterte, sa larangan ng politika. Para nga siya ay maghari. Dahil gusto nga niyang tumakbo sa 2028, di ba? So, ang ginawa nila, pinag-usapan din nila na naka-apekto dahil, di ba, yung INC ay nagkaroon ng protest noong January na sumusuporta, nananawagan na unahin ang problema ng bayan, hindi yung pag-impeach kay Inday Sara. So ito din yung parang konteksto ng kanyang sinasabi. So yung iba nilang mga alyansa ng mga Bangag hindi na-endorse ng INC, kaya nga, talunan yung karamihan sa kanila. Diba? So sobrang talunan. So ngayon, pero sinasabi dito ni Tiangco na talagang nag-usap sila ni Bangag Jr. Okay? Tungkol dito sa impeachment ni Inday Sara. Inamin niya. Sabi niya, nag-meeting daw sila. Diba? Tapos, mayroon pang mga advice siya na, parang wag ituloy. Pero, tinuloy pa rin and everything. Ngayon, so ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, talagang pinagtulungan nila si Inday Sara, tinarget nila, pinagplanuhan nila. Hindi dahil si Inday Sara ay may kasalanan dito sa binabato nilang confidential fund, kundi tinarget, pinagtulungan ni Lisa Tanas, ni Bangag. Dahil inamin mismo ni Tiangco Di ba na nag-uusap sila prior dito sa impeachment ni Inday Sara? At itong si pamunuan daw ng speakership, sino bang speaker? At itong mga buwaka ng Genemes dito, na mga walang paninindigan sa Congress. Yung pumirma kay Inday Sara. Pero yung iba, luhaan, I believe, hindi rin lahat na release yung kanilang pondo. Yun ang pagkakaintindi ko. So, malinaw na kinarma talaga itong Bangag na ito. Kaya naman walang pagmamahal sa kanya yung tao. Kitang-kita ninyo. Okay? Inamin mismo ni Tiangco, magkakamag-anak yan nila, di ba? Sila magkakamag-anak yan. I think yung but anyway, di ba? Inamin niya mismo, okay, na after na pumirma, itong mga ibang bunghang na mga kongresista, ay hinold pa rin nila yung
tinatawag niyang conditional release. Okay? Dito yung pag-release ng pondo. Alright? Ngayon, mga palangga. So, ang iba, hindi nila na-release. Yung iba, yung malapit lang sa loob, yun ang na-release siguro. So, ngayon, mga palangga, ang pangako nila na kapag pumirma itong mga kongresista na to, ay bibigyan nga ng pondo. Pero after that, yung iba pala ay nagoyo din based doon sa kanyang konteksto ng kanyang pag-amin na sinatanong daw, o sino ba nag-authorize niya ng pangako na yan, ng conditional, na yan, release na yan, da. So, kinausap daw niya, okay, si Bangag Jr. Sabi ni Tiangco, dahil nga sinisingil ng mga buwaka ng Genimes na kongresista yung pinangako na pag-release ng mga pondo nila sa kanilang mga distrito at sila ay napilitan lang dahil kung hindi daw sila pipirma ay hindi sila bibigyan ng pondo yung kanilang mga distrito. True enough yan. Diba? Totoo talaga. Kaya nga, my God, mga kababayan, ano bang gagawin natin sa mga inayupak na to? Kinausap ni Tiangco. Okay, ni Toby Tiangco. Si Bangag, ano ang sabi niya? Sir, kasi ganito, sinasabi nila, meaning yung mga pumirma para impeach kay si Inday Sara. Pinangako daw kasi yung conditional release. O, ngayon, dahil mandorobo si Bangag, sabi daw niya, wala namang ganyang usapan. Imagine ninyo, kita ninyo, dahil wala kayong mga paninindigan na mga kongresistang mga hinayupak kayo. Talk is cheap. Pangakuan lang kayo ni Tambaloslos, yung iba pala hindi nabigyan. Yun ang kanyang sinabi sa kanyang interview, mga kababayan. So, anong ibig sabihin nito? Ang hinabol lang nila, ang gusto, kaya sila talaga po yung budget na gusto nila. So, this is not about dahil nanindigan sila, kailangan managot si Inday Sara sa kanyang mga ginawang mali. Diba? Walang ganun. Kasi wala naman talagang impeachable offense si Sara Duterte. So, kaya na nagkaroon ng impeachment dahil sa pangakong mga budget sa kanilang kanya-kanyang distrito. Dahil the moment na hindi sila pumirma, ngayon ay hindi i-release yung kanilang mga pondo. See now? Lumalabas mismo sa bunganga ng mga jutang Genimes na ito. Diba? Ano daw ang sabi ni Tiangco? Nang pumirma na itong mga taong itong mga kongresista na ito, na nagwawala na rin, na hinihingi. Sabi niya, sir, sabi daw niya kay Bangag, so, anong gagawin natin? Diba? Kasi pinangakuan natin to, pinangakuan daw ito nung speakership, ni Tambaloslos. So, problema natin ngayon yan. Ano gagawin natin? Nangako tayo na i-release natin yung kanilang mga budget dahil sila ay pumirma para i-impeach Inday Sara. See? Nakita niyo yung litrato o larawan ng buhay nyo dyan sa Pilipinas. Hindi ini-impeach si Sara Duterte dahil siya ay nagkamali. Ini-impeach siya ng mga pumirma dahil pinangakuan ng Bangag administration ni Lisa Canas na kapag pumirma kayo laban kay Sara, ito ang mapapala ninyo. Ito ang budget. Kung hindi kayo pipirma, wala kayong budget. Now you enjoy that. Enjoy nyo yan. Huwag kayong manindigan. Ipagpatuloy nyo, huwag kayong lumaban, huwag nyo i-push itong tungkol sa electoral fraud. Itong bago, itong nabalitaan ninyo ngayon, na huling-huli na mismo sa bibig ang yung malalansang isda. Diba? My God. Tapos ang sabi daw ng mga kongresista, kaya naman sila pumirma kasi wala silang choice. Kasi iipitin ang pondo nila. See that? So anong klase mga tao ang nilalagay natin dyan? Which is yung iba dyan, hindi naman natin nilagay. Hindi yun naman nilagay dahil yung iba dyan nanalo sa pandaraya. Yung mga nasa Congress, wala silang mga bayag. Wala silang goals. Kasi ang pinanindigan lang nila kung paano nila makuha yung budget. Pero kung nagkaisa-sala sila, para sa Pilipino, teka muna, nagsalita sila sa taong bayan, nagpa-press con sila, kami si Congressman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ito yung ginagawa ng Presidente, ito ginagawa ng Speaker of the House, kami ay pinipilit na permahan itong impeachment ni Inday Sara kasi hindi kami bibigyan ng pondo. Ito hindi naman pera ng mga buwaka ng inang ito, pero pinipilit kami na permahan ang impeachment ni Inday Sara. See that?
Ibig sabihin mga kababayan, wala nang saysay ang buhay ninyo sa Pilipinas kung papayagan ninyo na ang mga nakaupo sa Kongreso at Senado ay pera-pera lang, at alam naman ninyo yan, at tinatakot ng kasulukuyang nakaupo na bangag na adictus benedictus para targetin ang isang kandidato, ang isang Inday Sara. Diba? Umamin mismo, sinabi mismo ni Tiangco sa kanyang interview, diba? Na siya ay, na itong mga kongresista ay pumirma kasi nga ito ay puwersahan, takutan pala. Parang gano'n na rin yun, diba? Takutan. So ngayon, dahil nakita ninyo, nakita ng mga OFW, nakita ng taong bayan, na ang ginawa kay Sara ay isa lamang political, motivated or pansariling interest ng bangag na administrasyon ito. Kaya nga nag-backlash, inamin ni Tiangco na nag-backlash sa kanila yung ginawa nilang panggigipit kay Inday Sara at ginawa nilang pag-pressure dito sa mga kongresista na to para permahan itong impeachment ni Inday Sara. Hindi nila ginagawa yon on the merit of what? Dahil si Inday ay talagang may ginawang mali. Di ba? Hindi. Wala silang nakakita, kundi ang nakakita lang nila yung budget na malaki. Actually, I just cannot say may puting ahas. Okay? Sinabi ko to sa inyo, I think, December. Remember December, sinabi ko sa inyo na nagkaroon ng party itong sila Tambalosos, binigyan ng magkano ba yon? Kung tama ba pagkakatanda ko, tigpa 500,000 o million ng mga bonus yung mga umattend doon sa Christmas party. Remember that? Meron dyan isang kongresista na napakaingay ang jutang Jenimis na yan, na laging inaano si Inday Sara. Okay? Hindi ko lang pwede sabihin mo na yung pangalan niya, pero binumolja ko. But ito sa pagkakataon na to, kasi mapipinpoint niya kung sino ang puting ahas ko baka patayin. Okay, gurgurin. Pero sinabi mismo, mga kababayan sa akin, na yung kongresista na yan ay task para naatasan na tirahin si Inday Sara para nga, syempre, mag-create sila ng negativity para laban kay Inday. Pero ang sabi niya sa akin, Miss Maharlika, wala daw siyang magawa dito sa kanyang mahal sa buhay. Okay, yun na lang ang quote niya. Mahal sa buhay. Pero itong taong ito, I believe, ay supporter ng mga Duterte. Wala daw siyang magawa kasi nga, ang sabi nitong kanyang mahal sa buhay ay pag hindi sinunod si Tambaluslos, okay? Pag hindi ginawa yung pagtira kay Sara Duterte, ay tatanggalan siya ng budget. Somewhere sa north, taga-norte, papuntang norte. Norte ba yun? Medyo malayo na, basta dito lang banda yun eh. Diba? Magaganda ang mga karagatan doon sa area na yun. Alright? Yun yung clue ko. So ngayon, mga kababayan, basta yun. So anyway, so nakikita ninyo, alam ko na to, kaya hindi naman ito nakakasorpresa, no? Hindi ito surprise na, ay wow, diba, nalaman na natin na si Bangag pala at si Lisa Panas at si Tambaluslos. Mga kababayan, kitang-kita na talagang tinatarget si Inday Sara kasi nga, lalo na ngayon, midterm election, nakita ninyo. OFW votes Duterte. Mindanao, Visayas votes Duterte. Kaya nga saan nanggaling ang 18 million na yan na overvotes? Kaya nga talagang dapat i-push natin ito. Kasi ito si Toby Tiangco, nagsabi pa daw siya na wag na muna natin gawin po, parang wag muna. Kasi wag before election. Pag-isipan nating mabuti. Ikanon pa, inamin na yan. Ang tanga, ano ba yun? Nakapulburon ka ba, Toby? Bakit ka umamin? Diba? Huling-huli. Pero nakita ko yung face lock niya, parang ngarag-ngarag. Tignan nyo yung mukha ni Toby Tiangco, yung bago para siyang ngarag-ngarag Sabi daw niya dito, kay Bangag, at sa kanya makasaman, wag muna natin, ito yung konteksto, wag muna natin gawin na i-impeach si Inday si VP Sara. Wag bago mag-eleksyon kasi, baka maapektuhan tayo, pag-isipan natin mabuti. O, diba? Hindi daw sumunod sa kanya. Kasi sabi niya, hindi lang itong political consequence daw. Sabi niya, marami pang mga pwedeng maging consequences, sabi niya, kapag ginawa natin to.
Diba? Meron tayo, sabi niyang, impeachment proceeding. Diba? Ayan, madugo yan. Tapos ngayon, pinakidnap pa nga si Pangulong Duterte. Eh di nakita nila, ang sinasabi nila na walang supporter ang mga Duterte. Kita ninyo kung paano sila, paano mag-protest vote, ika nga, itong ating mga palangga. Tayong lahat. And now, itong pinakamalaking issue ngayon, yung 18 million, 18.2 na overvotes. Diba? So, itong ginawa nila ay, ang ginawa nila pag-impeach kay Sara, yun na nga, nag-backlash, parang ginurgur nila yung mga sarili nila. When I say ginurgur yung what? Yung kapalaran ni Wakwak sa Cebu. Diba? Si Abante Cedilla, diba? Talunan. Si Kimbo, talunan. Si Mr. Google, si Dam Fernandez, talunan. At marami pang iba. Sino pa yung mga talunan, di ba? So, eto ngayon, nakita ng taong bayan kung paano sila manggipit dyan sa WAD committee na yan, sa TRICOM na yan, not only sa mga vloggers, pero sa lahat. At kay Attorney Harry Roque, later on, we'll talk about Attorney Harry Roque. So, ngayon, mga kababayan, tinanong siya ng reporter, itong si Toby Tiaco, so ano yung naging adjustment ninyo? Since, yung mga taga Mindanao, di ba, nagagalit. Ang ginawa pala, hindi sila masyadong tumutok sa Mindanao kasi ayaw na nilang gumastos. Inamin niya, di ba? Kasi ayaw na nilang gumastos kasi alam nilang magiging talunan sila dun eh. Na hindi sila uubra sa Mindanao. At even sa Visayas. Di ba? Sabi niya, ba't pa kami pupunta sa Mindanao? Di ba? Mag-suspend pa daw sila ng kanilang mag-spend ng time, resources. Tapos hindi naman namin, sabi niya, hindi naman namin makukumbinsi ang tao doon. Diba? So, pupunta na lang daw sila sa lugar, doon sa makukumbinsi nila o makuuto nila yung tao. Sabi niya, and if we go there, sabi niya, sa bilang isang, as an alyansa, balansa, sabi niya, imbis daw na makasingit-singit yung mga kandidato nila as individual, pag sinabi daw alyansa, ay, damay-damay na silang lahat. See that? Na-feel nila yung power ninyo, mga palangga. Ang Duterte power, na-feel nila. Alam nila eh. Hindi sila tumutok sa Mindanao. Kahit ano pang bigay nila ng mga ayuda, alam nila na bokya sila doon. At napatunayan yun. Nakita nyo, sa Davao, landslide. Diba? Nilamon ng buo ng mga Duterte, pamilyang Duterte, ang kanilang mga kalaban. Kita nyo yung si Migaon. Tignan mo yung pamilya Nograles. Tignan mo. 60,000 votes. I think 60 plus thousand. Compare sa boto ni Pangulo Duterte, 400 plus, di ba? Kung tama ang pagkaalala ko. My God! Nakikita ninyo? Wala pang kapakampanya kay Pangulo Duterte yan, ha? Kinulong pa nila, o dinukot nila. Dinala nila sa dahig. Ano pa ngayon? So, alam na natin ang galawan ng mga bangag na ito, kaya yung impeachment po ni Inday Sara ay hindi dahil si Inday Sara ay may nakita silang probable cause na ito ay nagkasala sa taong bayan. Kung hindi, nakita nila na si Inday Sara ay threat sa 2028 at ang mga Duterte, kaya ang kanilang misyon ngayon pa lang ay sirain na. So para hindi sila magwagi sa paninira nila, mga kababayan, ngayon pa lang panagutin nyo na si George Garcia. Panagutin nyo na ang Comelec. I-push nyo si Amy Marcos, di ba? Baka nga malaman pa natin na hindi talaga siya nanalo dahil sa committee, kasi wala nang time, sa June 30, magbabago na no? Wala nang, I don't know kung may time pa. Kasi nga siya ang head o chairman ngayon ng Committee on Electoral Reforms. Na lagi niyang sinasabi na hybrid election, mano-manong botohan at automated na transmission. Diba? So kitang-kita ninyo mga kababayan na talagang inamin ng mga bangag through Toby Tiaco yung kanilang pagbagsak o pagiging talunan sa Mindanao.